magandang araw. May re-repair tayong dryer na Eureka. So ayan dryer na Eureka na 6.8 kilo. So ang problema nito, ayaw umikot. So ayan, nakakalag na siya sa likod. So tinanggal ko na yung takip. Ayan, testingin natin. Ang nangyayari sa kanya ay ugong lang. Ayun So pagka ganyan umugong lang, unang-unang i-check ninyo yung motor. Ayan. Ito yung tatlong wire na to, ayan yung wire ng motor. So i-check nyo yan sa tester. Ayan. Chinek ko na siya, so may follow naman, good naman. So bago natin siya masabing motor, ang problema niya dahil good naman siya, check muna natin yung capacitor kasi merong gano'n na pag umuugong minsan sa capacitor. Pwede rin namang nakapreno. So bago natin siya check yung preno, kasi hinila ko to kanina, hindi rin siya umikot. So dapat iikot yan kung nakapreno siya. So ayaw pa rin umikot. So tinignan ko tong capacitor. Ayan nakalobo na So pagka ganyan, maaaring capacitor lang ang problema, buo yung motor. So check natin yung capacitor nya. Ayan. Ang microfarad nya ay 4 UF. Ayun sinasabi lang 4 UF. So pagka ganyan, ako kasi hindi ko na siya tinetester. Testingan ko siya ng panibagong capacitor. So meron naman tayong pamalit, pan-testing. So tatanggalin lang natin tong dalawang wire na to, saka natin siya testingan ng panibagong capacitor Ang ikakabit natin dito pang testing 5 UF na. So pag umandar, okay na 'yon. So yan meron tayong pang testing. Ito, bago. So 5 UF to. Ayan. 5 UF. So pwede natin siyang testingin. Kakalagay lang natin dito. Yun. Ito, kahit magbaligtad ang wire ng capacitor nito, wala siyang magiging problema kasi baligtaran naman yan. So wala siyang polarity. Kahit magbaligtad tong wire na to, okay lang. So yan testingin muna natin siya, hindi na muna natin ikakabit yung pinaka-quad nya. Itong ganito, hindi ko alam tawag dyan. So ganyan muna siya, tapos testingin natin na isaksak kung iikot ba yung makina yung motor ng dryer. Yan, nakikita naman So saksak natin. So yun, umikot. So okay na. Capacitor nga ang problema. Ayan guys, umiikot na siya. Pwede na natin ikabit tong pinaka-quad nya para hindi magka-ground yan. Pagkakakabit ito, siguraduhin nyo lang na nakabunot yung naka-unplug. Baka makuryente kayo pag ikinabit ninyo ng capacitor nga ang naging problema niya. Ayan. Tapos huwag nyo kakalimutan ikabit tong plastic. May plastic kasi dito yan. Importante yan para hindi nababasa itong mga connector nya kahit wiring nya. Ganyan lang siya kasimple. Okay na. Yan. Tapos ilalagay lang natin dito sa loob
Saka yung wiring, ayusin lang. So, napalitan na siguro yung ano nito, motor. So yan, ganyan lang siya kasimple. Ayan guys, testingin natin ulit. So yan na, umiikot na. Ayan guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming salamat sa panonood.